Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Duha ka 7 anyos nga batang lalaki nakit ang patay sud sa sakinan sa Tuyan Naga. Kapulisan, way nakita ang foul play sa ilang kamatayon. Mga pananom sa bukirang barangay sa siyudad sa Sugbo, apektado na sa grabing kainit sa panahon. Philippine National Police ug National Bureau of Investigation gitahasan pagsikop sa pinangitang si Senador Ronald Bato de la Rosa. 96 anyos nga lalaki nga gikang nagpalit og shabu nadakpan sa nag-foot patrol nga kapulisan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballas Tecling. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, PNP way nakitang foul play sa kamatayon sa duha ka mga bata nga palgang wa nay kinabuhi sa usa ka abandonadong sakyanan sa barangay Tuyan, siyudad sa Naga. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Walay nakitang foul play ang kapulisan sa siyudad sa Naga sa kamatayon sa duha ka 7 anyos nga batang lalaki nga natrap sa sulod sa usa ka abandonadong sakyanan sa Purok-Yuso sa barangay Tuyan sa Dakbayan sa Naga. Bato ni Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar, hepe sa Naga City Police Station, nga base sa inisyal nga finding sa scene of the crime operation kung Soko, walay nakita nga gituyo nga gipatay ang mga biktima. Ang mga biktima gilang silang Raymar Kunag, taga Purok ka Hagunoy, ug Jeff Sian Abiliar, taga Purok ka Cardaba sa barangay Tuyan. Nakakuha usab og CCTV camera ang Naga City Police Station di makita ang duha ka mga bata nga nag-uban nga nagbaktas paingon sa dapit din gipark ang usa ka sakyanan niadto nga Mayo 17, 2026. Human sa pila ka oras gipangita na sila silang tagsa ka mga ginikanan tungod kay wala na kini makauli. Mipahibaw ang matag pamilya sa duha ka bata sa kapulisan sa siyudad sa Naga nianang Martes na duha ka adlaw nga wala na kini makauli. Silang tagsa ka mga panimay ug nagpatabang na sila nga makit-ani unang pagtuo sa pamilya nga gidagit ni nga may hinungdan nga wala na kini makabalik silang balay. Tungod kay duha ka adlaw na nga namising ang mga biktima, gipalihok na dayon ni Calacar ang ihang mga intelligence personnel inamagan sa komunidad. Gipagsubay nila ang mga kuha sa CCTV camera ug nasayran nga didto ni mipaingon sa dapit dinahimutang ang sakinan nga gisudlan sa duha. Gisusidayon sa mga pulis ang dapit ug didto nakatimahaw silang patay nga unang nga gituan sa mga residente nga dunay hayop nga namatay. Apan nakugang na lang sila sa dihang gitan-aw ang sulod sa gray nga auto nga Kia ang gipanag-iya sa kanhi konsyal sa Dakbayan sa Naga. Wala pa man gid ang Soko gid nga official nila sir, pero initially sir sa ilang visual na pag-conduct investigation sir, wala foul play sir. Tungod sa kainit sa panahon daw nasunog na ang mga lawas sa duha ka mga bata ug padong nausab ni nga madungta nga mahinungdan nga nakahukom ang pamilya nga ilubog na lang gilayon kini. Sa pangutana kung doon na ba'y tulubagon ang tag-iya sa sakinan mato ni Calacar, walay krimen nga tumangon niini apan dako ang posibilidad nga sa aspeto sa sibil. Ang pamilya sa tag-iya sa sakinan miabag usab sa pagpangita sa duha ka mga bata sa dihang nasayon nga namising kini. Ang duha ka mga biktima suod nga managhigala ug sa umabot nga Hunyo pulos unta nga magtungha sa grade 1 ang duha. Arnold Bustamante, CCTN News. Visayan Electric Company mipasalig nga dili mula pa sa schedule kung mausban ang rotational brownout aron dili mahasol ang mga konsumidor. Moabot sa napo ka mga kompanya ang nigamit sa kaugalingong tinubdan sa kuryente. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro.
Mipasalig ang kadagkuan sa Visayan Electric Company nga di mula pa sa gitagan ng schedule kung mausban pa ang rotational brownouts ngadto sa pipila ka mga dapit sa Sugbo. Nagpabilin pa sa yellow alert status ang National Grid Corporation of the Philippines sa Kabisayan diin nipis gihapon ang nahabiling supply sa kuryente gikan sa nagkasaka na nga demand sa mga konsumidor. Karong adlaw nakuha nga ng NGCP og 870 megawatts nga kuryente human nga nagpabiling unavailable ang mga dagkong coal plants sa Kabisayan. Gipasabot ni Engineer Daryl Bonbon sa Visayan Electric nga ipatuman nila ang rotational brownout pinagi sa manual load dropping kung mobalik na sa red alert status ang Visayas Grid sa NGCP. Sumapa niya nga kutob lang sa usa ka oras ang ipatumang brownout ug tumanon ang schedule nini depende sa lugar. If you belong to that window, we will interrupt you, but you will be energized at 5 p.m. We will not move the schedule because those anticipating that I'll be interrupted at 5 p.m., mapalong gid siya. Yes. Dili siya wala mo kong napalungan. Sa kasamtangan, anasa na po ka mga kumpanya ang nigamit sa kaugalingong tinubdan sa kuryente pinagi sa Interruptible Load Program. Sumapa ni Engineer Bonbon nga lakip sa mga nipahimos mao ang mga dagkong cement companies dinhi sa Sugbo. Sa mga programa, makatabang ang mga kumpanya nga madugang-dugangan pa ang available nga supply sa kuryente ug maapod nga to sa ubang mga nanginahanglan niini. Last time they loaded for the 3 cement plants, they loaded around 20 megawatt plus from the SM malls and Gaisano. So it went about around close to 30 megawatt. Gitambagan sa Visayan Electric ang mga konsumidor nga magbantay sa mga anunsyo kung mausban ang scheduled rotational brownouts pinagi sa social media o sa ubang communication platforms. Gian Navarro, CCTN News. Sa lain nga balita, anam-anam ng natagamtam sa mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang epekto sa nagkagrabe nga kainit sa panahon ngadto sa mga tamnanan. Sa report gikan sa City Agriculture Department, moabot na sa 233 ka hektaryang luna ang giguba tungod sa init sa temperatura ug nagagamay nga supply sa tubig. Apektado usab ang panginabuhian sa 663 ka mga rehistrado nga mga mag-uuma gikan sa 13 ka mga barangay sa bukirang bahin sa Dakbayan sa Sugbo. Ilabihang natagamtaman sa mga pagguba sa mga tamnanan sa barangay Agsungot, Budlaan, Tabunan ug Tagbao. Sagad sa mga apektadong tamnanan mao ang mga kasagingan ug ang mga utanon. Gipanalipdan sa Cebu City Business Permits and Licensing Office ang pagluwat og permiso ngadto sa operator sa Binalio Private Landfill atol sa public hearing sa konseho. Gipasabot sa legal officer nilang si Cherry Cotellar nga gisunod sa Prime Integrated Waste Solutions ang mga rekisitos nga gipangayo sa syudad. Apil niini ang certificate gikan sa City Environment and Natural Resources Office, sanitary permit ug uban pa. Gihimugatan ni Konsehal Joel Garganera nga dili angayang ibalik ang operasyon sa landfill bisan sa bating gidangatan ni adtong Enero. Alang ni Garganera, kinahanglang isiguro ang kaluwasan sa kinabag-an, inay nga kutob lang sa mga dokumento. Sa lain nga balita, bagahe nga gibilin at tubangan sa buhatan sa consular officer sa Amerika sud sa usa ka hotel sa Barangay Lahug gialarma sa Mabulo Police Station. Nahibaw-an nga ang tag-iya niini usa ka langyaw nga nahimo ng libod suroy dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Naukay ang mga empleyado sa usa ka dakong hotel sa Barangay Lahog sa siyudad sa Sugbo human usa ka maleta nga giabandonar tubangan sa buhatan sa Consular Agency of the United States of America alas 8 ang takna sa buntag. Mato ni Police Major Eric Guyon, ang hepe sa Mabulo Police Station, nga nanawag silang buhatan ng gwardiya sa mga establishmento ug nagpahibaw nga dunay kadudahan nga maleta nga gibilin tubangan sa Consular Office sa Amerika. Gingong unaning namatikdan alas 6:27 sa buntag sa pagtuo nga malikon kini sa tag-iya apan dihang milabay ang kapin sa usa ka oras na
Nanawag na sila og pulis. Dali nga responde ang Mabulo Police Station aron pagsusi sa mga maleta ug nakikilayon na sab sila sa Regional Explosive Ordnance Disposal and Canning Unit kon RECO 7 aron masusi ang gasunod sa mga bagahe. Dala sa mga sakop sa RECO 7 ang ilang sniffing dogs ug nasuta nga pulos lang mga sapot ang sulod niini. Nahibawan na sab dayon ang tag-iya sa mga maleta nga usa-usab ka American National nga una nga bibisita silang consular office. Pag-abot sa taga-IODs, nana po dito ang owner, which is isa kaya foreign national. So, pag-check dito sa IOD sa bagahe, so wala naman sa nooy mga IED or unsa ba kay mao mo gana ang usual good na to nga procedure pag nay mga unattended na mga baggage mag-conduct kita og security procedure na. So di kita ana makumpiyansa. Ang tag-iya sa mga bagahe gingong dugay na nga naa sa lakbay sa Sugbo ug kanunay na matod pa kini nga mag-anhaan sa Consular Office sa Amerika aron mangayog tabang. Nagpakilimos lang matod pa kini sa sulod sa IT Park ug bisan kinsa na lang ang pangayuan og tabang tungod kay wala na kini kadangpan. Nagpasalamat ang Mabulo Police Station sa management sa usa ka hotel nga dali nga nakatawag silang opisina aron masusi dayon kini. Awhag nila sa publiko nga dili magpasagad sa pagbilin og mga butang sa bisan asang dapit aron dili kini makamugna ug kahadlok sa publiko. Arnold Bustamante, CCTV News. Mosunod, Philippine National Police ug National Bureau of Investigation gitahasan pagsikop sa pinangitang si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita ka ba og wellness consultation ug preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan,
400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning-fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo. offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. The day you came along with your songs, my heart began to sing, dear. A million thanks to you, my love. Pilita Corrales, natao sa siyudad sa Subo ug nagtungha sa Colegio de la Inmaculada Concepcion ug sa usa ka finishing school for music sa Spain. Sa hamubong pagpuyo sa Australia, si Pilita mo'y unang babaeng nalakip sa Australian pop chart sa iyang recording Come Closer to Me. Siya gibunyagan sa titulong usa sa Grand Dames of Victorian Radio and Television. Gani, usa ka karsada sa Victoria, inganlan og Pilita Corrales. Sa iyang pagbalik sa Pilipinas, daling misulbong ang iyang ngan sa natad sa pelikula, entablado, recording, radio ug television. Ang iyang TV program, An Evening with Pilita, usa ka multi-awarded TV program sa iyang panahon. Ang iyang signature song, A Million Thanks to You, gihubad sa 7 ka pinulungan. Siya mo'y front act sa concert sa The Beatles sa Araneta Coliseum. Siya mo'y unang Pilipinang miawit sa Caesar's Palace. Pilita Corrales, Asia's Queen of Songs. Garbo sa Subo. Subuano ni. A million thanks to you, my love. Balik sa ato mga balita, Court of Appeals pabilin sa iyang desisyon sa kaso ni kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez kalabot sa Supriya Batching Plant. Gibasura usab ang desisyon sa ombudsman pagtangtang kang Cortez sa serbisyo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino.
Gimintinar sa Court of Appeals ang pagbasura sa administratibong kaso batok ang kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez kabahin sa kontrobersyal nga Supriya batching plant. Gibasura sa Court of Appeals ang motion for reconsideration ug duha ka supplemental motions nga gisangat sa respondents batok ang Cortez. Sa resolusyon nga gipagawas ni atong Mayo 7 tuig 2026, gipaligon sa 5th Division ang una nilang desisyon miaging tuig pagbali sa ruling sa Office of the Ombudsman nga nimando sa pagtangtang ni Cortez sa serbisyo tungod sa grave misconduct. Suma sa Court of Appeals nga napakyas ang Ombudsman sa pagpakita og igo og ligon nga ebidensya aron mapamatud-an nga si Cortez nakabuhat og grave misconduct. Suma sa korte nga walay klarong basihan aron maingon nga si Cortez milihok nga adunay korupsyon og daotang tuyo atol sa iyang pagdumala sa kaso. Dili usab matawag nga misconduct ang aksyon sa kanhi mayor. Sa iyang Facebook post, nagpasalamat si Cortez sa Court of Appeals og nagkanayon nga ang desisyon nagpamatuod nga magpatigbabaw ang kamatuoran. Ang kaso nagikan sa aligasyon nga gitugtan ni Cortez ang operasyon sa Supriya Philippines Development Corporation sa Barangay Labugon ni atong tuig 2020 hangtod tuig 2022 bisan sa giingong kakuwang og business permit og environmental clearance. Ang reklamo gisangat sa mga residente nga si Ines Corbo Necesario og Julita Oporto Narte batok sa planta nga giingong nakaapekto sa panlawas sa mga residente duol sa lugar. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Bureau of Jail Management and Penology Mandawi City Female Dormitory gikatakdang mobalhin sa bagong pasilidad sa Barangay Basak. Kinisubay sa paghuman sa ilang administrative building. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Formal nga gitugyan kagahapon sa kagamahanan sa syudad sa Mandawi ang bagong administrative building nga gipatukod sud sa Bureau of Jail Management and Penology Mandawi City Female Dormitory sa Barangay Basak. Ang bagong gitukod nga building gamiton sa mga pagdumala sa mga direktiba gikan sa nasudong ahensya ingon man mga proseso nga may labot sa persons deprived of liberty. Gipatukod ang administrative building sa pagtambayayong sa buhatan ni Congresswoman Imari Lola Papuano Dizon, BJMP ug lokal nga kagamahanan sa syudad sa Mandawi. Sa pagtugyan sa bagong building, gikatakda nang mobalhin ang female dormitory sa Barangay Basak gikan sa karaan nga pasilidad sa Barangay Luok karong Simanaha. Tungod gi problema ang pagbaha sa lugar kung mosaka ang level sa dagat, adunay ipatuman nga drainage project ang syudad. Nasa supplemental budget nato karon. 6 million kapin for drainage improvement kay low isa dito ang mga PDLs no, mga employees kuyaw sa sakit. So the city under ni Mayor Junque naka-decide siya nga tabangan na lang yun. Hopefully kamatago na national mo ta ginangakuan responsibility but tama lang city. Ang bagong female jail facility adunay upat ka mga selda nga makaakomodar og hangtod sa 42 ka persons deprived of liberty. Tupad kini sa BJMP male dormitory nga una nang nakabalhin ni adtong tuig 2023. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Visayan Electric o Gadito Business nagtinabangay alang sa moon nga advanced metering infrastructure. Pinaagi sa maong teknolohiya, mas daling mahibaw-an na sa mga tagbalay kung pila ang ilang konsumo sa kuryente. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakabot karon sa Visayan Electric Company og Dito Business ang laing strategic partnership alang sa mas paspas nga pagserbisyo ning digital age. Magtinabangay ang duha sa himuong advanced metering infrastructure diin. Gamito na ang mga intelligent meter system alang sa mas paspas nga monitoring sa konsumo sa kuryente. Tauran og 5G network gikan sa Dito ang matag metrosan sa kuryente gikan sa Visayan Electric. Pinagi nini, mas paspas og real-time ang monitoring sa mga tagbalay kung pila ang nimong konsumo sa kuryente. That service, because of this partnership, we're able to serve. Right? So you have applications in our franchise area, we're able to serve because you have business. We put in the data server, we put in the meters, we tested it for more than a year already. Kay advance man ang metering system, kalikay no sab kadugayan ang meter tampering sanglit bantayan man usab kini sa Visayan Electric. Hopefully reduce, if not get rid of pilferage, and give more flexibility for Bego in offering not only postpaid, prepaid, maybe pay-per-use, and other business models like off-peak offerings because they can really monitor the usage on real time. Ana sa 600 ka mga smart meters nga naay Dito SIM ang gideploy na sa Sugbo. Giproseso na usab sa Visayan Electric ang mga rekwisitos nga gihatag sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno
una pa mahitabo ang rollout nini ngadto sa tibuok franchise area. Gikali pa hinuon sa mga kadagkuan sa Visayan Electric og D2 Business ang ilang partnership human sila nagpinirmay karong adlaw sa Dakbayan sa Mandawi. Sumapa ni Anton Perdices sa Aboitiz Power nga parehong mapaymuslan sa isikahabig ang benepisyo sa mong advanced metering infrastructure. We're trying to automate everything and the rule with this rollout is that the meters have to be read every 5 minutes. It's a regulation that's imposed on us, right? So Dito is there to provide the technology for us to be able to read the meters. Samtang napaglantawan ni Attorney Adel Tamano sa Dito Telecommunity nga posibleng mausban pa sa ubang dapit sa Pilipinas ang susamang partnership sa mga power utility company dinhi sa Sugbo. Kami, I keep saying we love working with Aboitiz. They're a great company, they're great partners, but we're also open to working with others if they would like to partake of this technology. Ian Navarro, CCTN News. Philippine National Police ug National Bureau of Investigation gitahasan sa gobyerno pagsikop kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Nakaungong paghihapon ng valid arrest warrant sa International Criminal Court batok sa maong opisyal. Ang kasiran hatod ni Randy Gorion. Gitahasan na sa gobyerno ang Philippine National Police ug National Bureau of Investigation nga dakpon ang pinangita nga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Mato ni Justice Secretary Frederick Vida nga usa nakapugante si de la Rosa og kinahanglang dadon sa International Criminal Court aron atubangon ang iyang kaso. Subay kini sa gilawatang valid warrant of arrest gikan sa ICC ug karong anaa sa International Lookout Bulletin Order ang maong senador. Suba pa usab ni Vida nga mahimong ipatuman ang arrest warrant human wala mitugot ang Supreme Court sa pagbugong niini pinaagi sa temporary restraining order. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. Dugang pa ni Vida nga aduna nay gisunod nga lead ang mga otoridad kung asa karon nagtago si De La Rosa. Samtang mibahad ang kalihim sa Department of Justice nga manubag usab sa balaod ang mga opisyal sa gobyerno nga nitabang aron paglikay sa arrest warrant maong nakaikyas ang senador. Ubos kini sa kasamtangang mga lagda sa balaod dinhi sa nasod ug sa ICC. Yung mga kababayan natin na naghahanap ng katarungan, ngayon patay na sila eh. Hindi na sila pwedeng kumuha ng abogado. Hindi na sila pwedeng kumuha ng TRO. Ha? Tingnan natin. Let's paghahanap na obligasyon ng gobyerno. Ang obligasyon ng gobyerno, alalayan, tulungan, para yung sinasaliksik nila at hinahanap na katarungan makamit. At ito po, ang pag-aaresto kay Senator Bato ay bahagi nito. Noted hinuon sa PNP ang direktiba gikan sa Justice Department. May pasalig usab ang happy nga si Police General Melencio Nartates Jr. nga tumanon ang proseso sa justice system aron himuong tawhanon sa higayong madakpan si De La Rosa. Randy Gorion, CCTN News. Kalinaw sa tibuok kalibutan, giampo sa mga kaobispuhan sa nasod, taliwa sa daghan nga mga panghitabo sa palibot. Gikan kini sa gubat sa Middle East hangtod na sa gubot sa mga opinyon tungod sa fake news. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sa giluwatang pastoral statement gikan sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines, nagpabiling sentro silang panawagan ang kalinaw sa tibuok kalibutan. Kinuman nga niaguman sa tanang katawhan ang kalisod nga naangkon, kumikan sa laing-laing gubot nga natala sa managlaing suok sa kalibutan. Gikan kini sa giyera sa Middle East nga nakaapekto sa mga overseas Filipino workers o mga yanong konsumidor hangtod na sa gubot sa mga opinyon nga pinisikad sa fake news o propaganda sa online. Mato di CBCP President og Lipa Archbishop Gilbert Garcena nga gawas nga nisangpot among gubot sa pagkaguba sa palibot, nagkanam usab og kaguba ang relasyon ngadto sa isig kaingon. Gihangyo usab ni Garcera ang tanan nga likayan ang nagkaduot nga kalagot sa kasing-kasing ug ipatigbabaw ang konsyensya ug moralidad. Samtang nanawagan ang arsobispo sa mga lider nga ipalabi na lang ang panagsabot pinagi sa dialogo inay nga magpausanay. Gisugyot usab sa mga kaobispuhan ang mga dioceses, parokya, Catholic schools ug lay organization
ang pipila ka mga buluhaton aron makabot ang tumang kalinaw. Pinagi kini sa hugot nga pag-ampo alang sa kalinaw, pagsuporta sa mga OFW sa ilang pamilya o hingusgan ang ilang dialogo. Sa katapusang panid sa pastoral statement, gilauman ni Garcera ug ubang mga obispo nga magmadasigon ang tanang mga Katoliko nga makabot ang panalangin sa tanan nga mao ang tumang kalinaw. Gian Navarro, CCTN News. Gitataw sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 nga normal lang ang pagtumaw sa mga bokya kun jellyfish ning panahon sa ting-init. Subay kini sa mga reklamo sa mga nangaligo karon sa dagat, diin nangatol ang ilang panit human nitapot sa lawas ang bukya. Gipasabot ni Johan Tejada sa BFAR 7 nga adunay pipila ka mga species sa jellyfish. Ang angayang kalikayan busa kinahanglang magmatngon ang publiko. Usa sa mga naghatag og pahimangno ang Argao MDRRMO. Diin gitambagan ng publiko nga bantayan ang mga bukya nga nagtambay duol sa baybayon ilabi na matag high tide. Aron dili mo tapot sa lawas, giauhag nila ang tanan nga mogamit og rash guards isip panagang samtang nangaligo sa dagat. Mosunod, 36 anyos nga lalaki nga gikang nagpalit og shabu nadakpan sa nag-foot patrol nga kapulisan. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hapon nga tigulang og hubakon, sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas
Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Ihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Nakakatuloy palayong gisubay at taganong katinawan pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Atong kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Balik sa atong mga balita, wa na makauli sa ilang panimay ang 36 anyos na lalaki human masugatan sa mga nag-foot patrol nga mga pulis sa may sitio Puntod, Barangay Mambaling ning Dakbayan sa Sugbo. Kini human nga nakuhaan sa iyang bulsa nga adunay daghang shabu si Bernan Filmura Canyaliso nga taga sitio Nangka Ville, Barangay Kiyot. Nasayran nga samtang nag-uplan bulabog ang kapulisan sa Mambaling, ilang nasugatan ang dinakpan gikan sud sa sitio Puntod o gituo ang nagpalit og shabu. Mo ilang nabantayan nga nang luspad kini sa ilang nga nakita nga ang dala niining dakong putos sa gituo ang shabu. Kalapasan sa Section 11 Article 2 Republic Act 9165 ang atubangon nga kaso sa dinakpan ngadto sa korte. Mukapin sa 4,700 ka mga iro ug iring ang naatiman sa Lapu-Lapu City Veterinarian Office sa unang quarter ning tuiga. Gilangkuban kini sa pagpamakuna sa mga kahayupan, deworming, spay and castration programs ug uban pa. Matod sa City Veterinarian Office nga resulta kini sa pagpanuroy sa ilang serbisyo ngadto sa mga kabarangayan sa syudad. Naninguha ang buhatan nga maapod hangtod sa yanong mga tag-iya ug kahayupan ang libreng veterinary services nga gitanyag sa syudad. Nagtinabangay usab ang ubang mga hingtungdang buhatan ug partner offices maong daghan ang nipahimulos sa outreach activities sa City Veterinary Office. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabalias Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.
puno sa hagit.